Malawak ang pag-iikot sa mga barangay isinasagawa ng COMELEC sa huling 2 araw ng Automated Counting Machine Roadshow. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang mga activities na sinasagawa ng COMELEC ngayong election period. Puspusan ang isinasagawang pag-iikot ng COMELEC sa iba't ibang lugar sa Pangasinan sa huling 2 araw ng Automated Counting Machine Roadshow. Ito'y para maituro sa mga botante ang tamang paggamit ng ACM. Halos 100% ng naikot ng COMELEC ang lahat ng mga barangay sa Pangasinan, maliban sa San Carlos City na mayroong mahigit 80 na barangay. According to the election officer naman, patapos na rin sila. We allowed them na hiramin yung ACM ng mga nauna nang natapos para magamit kung sakaling mag 2 to 3 or 4 sessions sila sa isang araw. Sa Dagupan City, noon pang 2 linggo ng Enero natapos ang ACM Roadshow. Sa mga natitirang araw bago ang deadline, pinupuntahan na lang ng COMELEC ang iba't ibang asosasyon gaya ng OSCA para maituro sa kanilang paggamit ng ACM. Ito po sa Dagupan, we have 31 barangays and 100% accomplished na tayo dyan. Maliban doon sa barangay, may mga idinagdag ho tayo. Like for example, yung ating media partners. Tapos na rin po yung briefing natin sa PNP. Tapos na rin po sa PPCRB. Kabilang din sa pinupuntahan ng COMELEC ang mga eskwelahan. Malaking bagay para sa mga estudyanteng botante ang ACM Roadshow. Lalo pat unang beses silang boboto sa pamamagitan ng automated election. Mas better na lang po ngayon pala maturuan na alam na para ilalagay na lang po doon at least hindi na mahirapan yung mga taong bumoto. Ayon sa COMELEC, wala ng extension sa ACM Roadshow. Sa katunayan, meron ng lumabas na memo mula sa COMELEC Central Office para kunin ang mga ACM machine sa February 1. Chris, ayon sa Pangasinan PPO, since nag-start ang election period ay umabot na sa 20 katawang na aresto dahil sa paglabag sa gun ban. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.